Tahanang Pinakamasaya, ito na ang bagong titulo ng programa ng tape. Matapos maipanalo nina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ, ang kasong inihain nila para sa copyright at trademark issue ng titulong Eat Bulaga. Nito lamang January 5, nang lumabas ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court Branch 273 sa issue ng Eat Bulaga, kaya naman wala nang magagawa ang tape kundi palitan ang pangalan ng kanilang noontime show. Bukod pa sa titulong Eat Bulaga, nakuha na rin ng TVJ ang logo at theme song nito. Sa official Facebook page ng tape, nagpalit ng cover photo at nag-comment ng, "It feels like day one," at maraming salamat sa pagbisita sa Tahanang Pinakamasaya, tuloy-tuloy lang ang tulong, saya at sorpresa. Sa naging pahayag ni dating Mayor Isko Moreno, sinabi niya na susundin nila ang desisyon ng korte. Aniya pa, hanggat nandyan kayo, kami po ni Paulo at mga kasama namin dito sa Tahanang Pinakamasaya, tuloy-tuloy ang tulong, saya at sorpresa, all only sorpresa. Dahil napatunayan na sina Vic Soto ang may karapatan sa Eat Bulaga, nakasaad sa desisyon ng korte, na ipinapatigil ang tape, sa pagpapalabas ng mga lumang episodes, clips o anumang segment, mula nang magpaalam ang TVJ. Nagbigay naman ng komento at opinyon, ang kilalang vlogger na si Models of Manila FM, kasama sina Jay Guevara TV at Chris Ulo. So hello, kasama po natin si Jay Guevara. And si Chris Ulo dito din. At si yung mga ganting vlogger. 3 million followers, 5 million followers. Ang topic natin, ito. Para ito na yung video ko doon. Ano ang honest reaction doon sa Tahanang Pinakamasaya, yung title na ginamit nung tape. So, in fairness to them, sumunod sila sa batas, nagpalit sila ng title, yun ang pinili nilang title. So, sa jingle siguro nila, hindi na sila magpapalit. Sumunod sila sa batas, kaso ang tagal. Kaso ang tagal. Hindi, kasi wala silang choice. Kasi, anong masasabi mo dun sa pinili nilang pangalan? Sa pinili nilang pangalan, choice na nila yun. Pero, wala na kasi talaga akong pakialam dun pero okay na yun kasi hindi na sila nagmatigas. Oo, like hindi na sila nagmatigas, tsaka yung sinasabi nilang sumunod sila sa kaso, napilitan na lang sila ngayon kasi kung sumunod talaga sila dapat sa batas, noon pa lang dapat. Pero parang nag-i-include yung bawal lumabas. Oo. Pero bawal lumabas. Pero pag inayos mo na, lagi ka na lumabas. Ayun. Kasi diba na to sila man kung talagang may respeto sila sa batas natin, dapat noon pa man, ginalang na nila. Katulad nung ginawa ng Tito Vic and Joey, kaso, nangyari ngayon lang kasi no choice na. Na sila, kanina kamay nila doon sa Tsaka, di ba, magkano? 3 million ang magiging mga danyos. Ano pala may batang parang ang liit? Ito ang hinihingi ng Tito Vic and Joey, 20 million doon sa copyright. Kasi, tinanong yung copyright yun yung kasi minsan naman talaga magbibigay ka lang ng malaking number para tapos court ang magsasabi kung magkano ang kailangan kung magkano sa tingin nila hindi yun masusunod korte pa rin kung tingin nila kasi ang damage na pinag-uusapan yung mga araw na nagpalabas ng replay so 5 araw lang yun ilan ba mga 1 week lang yun so kaya yung dapat ikaw na nagbigay. Dito Sen, check kita mamaya. Kasi yung manager, di ba? Sa kanya, dadaan mo na yung pera. I-check ko siya mamaya. Pagdating naman sa YouTube, anong tingin mo? Sa YouTube, dapat ibalik nila. Ibalik nila. Kasi, total, hindi na rin naman din nila yung magagamit. Tsaka, halos lahat naman ng mga viral video doon ay DJ at Dabber Cuts yung mga nandun. Kaya mas maganda, balik na lang nila. Kasi hindi na nila yan mapapakinabangan. Hindi na rin naman pwedeng palitan ng pangalan yun. Yung nga problema doon kasi kahit nag-rule yung korte na ang may-ari niyan ay TVJ, yung mga tape siguro nun, yung mga hard disk nun, nasa hawak ng tape. Hindi magamit ng tapos ang natuwiran nga ng tape doon,
bayad daw sila ng mga panahon ng mga video na yon. Pero ang tanong, nung umalis na ba ang TVJ nung December, ano ba? May 31. Nung May 31 inop na ba nila ang monetize doon? Diba hindi naman din? So, ibig sabihin lang, hindi naman... Nung naano nila, di ba, nung naagaw nila, nung naagaw nila yung ownership ng YouTube, hindi naman naka-off. So, actually hanggang ngayon, kumikita pa rin sila hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Alam niyo sa YouTube, kahit ilang taon pa yan, at basta naka-open ng dollar sign yan, kumikita yan. Kanina umaga, nung pag-check namin, naka-publish. Tapos ngayon, naka-publish na naman. Akala ko, i-hide lang nila yung pero hindi naka-hide eh. Aldab, nandun pa rin. Yung mga ano nandun pa rin eh. So, magulo talaga. Magulo talaga yan. Ikaw, anong ma-advise mo sa kanila na gawin? Mag-aapila pa daw sila, ganun, anong... Huwag na. Kasi, ano na lang eh. Yo, shout out! Yun. Hanggang ano kasi, hanggang pinapahaba niya sila ba? Ninong ko yun eh. Ninong, yung shoutout sa'yo, Ninong. Yung gigas ko Istorbot eh. Hindi, kasi ganito, hanggat, ayan, katulad, mag-aapila na naman sila. Hahaba na naman ng haba. Lalo lang nila sinisira yung pangalan nila eh. Totoo. Totoo lang. Kasi magsimula silang mag-move on na unti-unti i-rehabilitate na rin yung pangalan. Sample lang. Sa mata na lang ng tao. Sa mata na lang ng tao, alam na ng tao kung sino may ari, di ba? Tapos, nanakawin pa nila, ayun, may pagkikinig pa nila, sila yung mumonta. Di ba yun lang yun? Tama. Vlogger ka na din. Vlogger, dati ikaw na namin eh. Ikaw na dapat na. Kaya totoo naman yun. Ano bang nasa isip na ng tao ngayon? Noon pa man yun na yun eh. Oo. Nasa utak na yung tao kung sino talaga yung ano, di ba? Sila din naman nagpakahirap talaga doon araw-araw. Ang lalabas ko, tatawanan sila ng mga tao. Ayun na ang ginagawa sa kanila po. Saka ito na eh. At dito na kayo sa point na nasimulan nyo na sa bago pangalan. Bago na yung title nyo, nasimulan na. Lahat na, simulan nyo sa sarili nyo gawa. Fresh na para sarili. Sarili nyo gawa na mismo. Palaguin nyo na lang. Palaguin nyo na. Baka pag iba na yung pangalan ng show, iba na yung tema nung palabas, hindi na kopya sa Itbulaga, pwede nang nilang imbitahin yung mga ibang artista na ayaw dati, di ba? So, yung mga kapuson artist na ayaw pumunta sa kanila dahil respeto sa TV. Pwede na nilang simulang imbitahin. Para kayong ano eh, para kayong isang anak na ayaw humiwalay sa magulang. Wala kayong sarili mga paa. Lalim nun. Lalim nun. DJ. Ito na. Pre, alam mo, dapat talaga tayong magkasundo-sundo. Alam mo kung bakit. May nagsabi sa amin itong taon na to. Ano yun? Hindi ko na alam yun. Ano ba yun? Tama ka doon. Ikaw parang pinaka-principal namin. Tapos kulbukol. Ito na si ma'am. Ayun yung pagkain nila. So yun guys, thank you very much Jay, thank you Chris, Adol. So yun guys, yun po ang mga reaction po namin dito. Kung gusto mo ang mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe, at i-hit mo na din ang notification bell, para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.